ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inibalikan sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na mga sikata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyon sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Martes, Oktubre 28, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong binawan. ICPO naka-alerto na sa nagailapit nga pagsaulog sang undas. Executive Order 108 ni Mayor Treñas basyan sa pagsulundan sa mga patio sa pagsaulog sang Piesta Minatay. Pila ka water courses sa Western Visayas kag Negros Occidental posible magtaas ang level sa tubig bangod sa pagbubo sa mabaskog nga ulan. BDRRMO Aklan nakamonitor sa pagbaha sa apat ka mga munisipyo sa probinsya. MDRRMO Burwanga Aklan naka-alerto sa posible liwat nga pagbaha. Mag-asa opisyal na gindeklara ang pagsugod sang amihan season sa Puso. Canada National High School Ballesteros Extension sa Carles, Iloilo nagbaton sang 4.9 million pesos gikan sa Iloilo Provincial Government sa konstruksyon sang ila gymnasium. Pito ka driving school gindagdagan sang cease and desist order sang LTO. Mangod sang pila ka mga bayolasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Police Office naka-alerto na sa nagailapit nga pagsaulog sang Piesta Minatay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Naka-alerto ng Iloilo City Police Office para sa pagbantay sang seguridad sa nagailapit nga selebrasyon sang Piesta Minatay sa Nobyembre 1 kag 2. Sunod kay ICPO Director Colonel King Ligada, handa ng ilang mga personnel ay ga-deploy sa mga dalagko nga public ug private cemetery sa Iloilo City. Sa datos ng ICPO, yara sa 19 ka mga sementeryo ang paggatutukan sa kapulisan na nagpasigurang malinong kag matawhay na pagsaulog sang undas. Magadepende naman sa kadamuhon sang tao o kalaparon sang sementeryo ang deployment sang personnel suno kay Ligada. Nagapangabay sang korporasyon ng ICPO sa publiko nga magsunod sa patakaran kasubong sang pagdumili sang pagdala sa mga hulubog na ilimon matulog ng mga sound system, patalong, kag gambling paraphernalia. Lakip sa pagabantayan sang ICPO ang mga dalagko ng mga sementeryo amo ang Christ the King, Forest Lake, Green Garden, Public Cemetery sang Cuartero, Molo, Tanza, kag iban pang lugar sa La Paz. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Executive Order 108 naging papanaog ni Mayor Raisa Treñas maging basihan sa pagsulundan sa mga patio sa pagsaulog sang undas suno sa Public Order Safety Management Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Mangin basihan sa pagsulundan sa selebrasyon sa Piesta Minatay sa mga pribado o pampubliko na sementeryo sa syudad sa Iloilo ang gipapanaog na Executive Order 108 ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sunod kay Postmo Chief Retired Colonel Oderico Garbanzo sugod ng kapatuman sa Traffic and Transportation Management Office kay San Postmo ang pagdala sa hindi lisensyado nga armas lutang, makahulubog nga mga ilimon pag-overnight,
pagdala sa magawad ng sound system sa sulod sang patio. Nakiman sa dumilian ang pagkalupad sang drone sa area sang patio kag kung mayara man sa magkalupad kinahanglan ni isang permit dugang panigarbansos. Nakigsapol na sa mga managers ng sementeryo ang posmo ang sa igapatuman nga protocol sa undas. Ginabisuan naman ng mga ginikanan na bantayan ng ilang kabataan na dumalikawan ng mga insidente sa pagtalangay sa sulod sang patio sa tiyon sang Piesta Minatay. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Coast Guard naka-alerto na sa pagbantay sa pila ka mga puerto kasunod sa ginalauban pagdugok sang madamo nga pasahero subong nga siman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, kabantay na makatapos ang Philippine Coast Guard sa pila ka puerto sa syudad sa Iloilo kasunod sa ginalauban pagdagsa sa madamo nga pasahero karon nga semana. Sa bayan sang Parola Wharf, makita ang deployment sa Philippine Coast Guard personnel na nag-inspeksyon sa mga nagabiyay ng fiber boats padulong pagpabalik sa isla sang Limanas. Sa bayan naman sa mga transport terminal sa Iloilo City, temprano pa nagkahamtang sa Assistance Desk and Land Transportation Office kabayan sang Uplan Ligtas Biyahe agad magiyahan ng mga pasahero subuman maghiwat sa inspeksyon sa roadworthiness sa mga pasahero nga salakyan kasunod sang mando sa mataas na pamunuan sang Department of Transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May pila ka water courses sa Western Visayas ug Negros Occidental nga posible magtaas ang level sang tubig bangod sang pag-ulan. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Jeff Makiling sang Pag-asa, ginpayag sini nga posible mataas ang level sang tubig bangod sang pag-ulan dala sang low pressure area na naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Capiz, lakip sa water courses nga posible maapektuhan amo ang Panay, Mambusaw, Panay, Malinaw, Alingon, kag Balantian. Sa Iloilo naman, ang river nga tributaries, partikular ang Pinantan, Barotac, Alakaygan, Halawod, Halano, Hagding, Halaor, Lamunan, Haro, Aganan, Sibalom, kag Gimbal. Sa area sang Guimaras, ang tanan nga suba kag tributary sa Aklan, tanan man nga suba nga tributary partikular sa Ibahay, Aklan, kag Halo. Sa Antique naman, ang suba sang Sibalom, Ipayo, Kagaranan, Palawan, Kairaunan, Dalanas, kag Tibiao. Next sa Negros Occidental, ang Malugo, Sicaba, Grande, Himugaan, Danao, Upper Tabanan, Sipalay, kag Lower Ilog. Panugyan sa Pag-asa sa mga local disaster risk reduction management councils kag pumuluyo nga naga-istar malapit sa mountain slopes kag low-lying areas sa mga suba kag tributaries nga ginmit lang mangin alerto sa posible flash flood. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakamonitor sa pagbaha sa 4 ka munisipyo ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Aklan bangod sang pag-ulan dala sang low pressure area. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Gregory Gregorio, Deputy for Operations ng PDRRMO Aklan, naka-eksperyensya sa pagbaha ang munisipyo sa Malay, Boruanga, Nabas, kag Ibahay. Dugang pa niya nga nag-subside na ang tubig baha kag sa karon nagahulat na lang sang reports halin sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices kung bala may mga apektado o kung ginpang evacuate nga pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakiman sa nag-eksperyensya sa pagbaha ang banwa sa Buruanga kag Malay sa Aklan. Ginpahayag sang Aklan PDRRMO alas 2 kahapon sa napagawa sang red rainfall warning ang NDRRMC. Padayon nga pagpahanumdom ang Aklan PDRRMO sa publiko nga magpabilin nga naka-alerto kag kung may pumahog sang kalalatan gilayon nga mag-evacuate sa mas safe nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukod pa na ginabantayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Buruanga ang posible liwat nga pagtaas ng tubig baha sa lugar. Ginpahayag ni Wenda Albao, MDRRM Assistant sa Buruanga Aklan sa piyak nga nagtahaw na ang pagbaha sa ilang lugar. Kag nakapauli ang mga residente sa ila kabalayan padayon sila nga naka-alerto sa Emergency Operations Center. Dugang pa ni Albao nga kung maglala ang sitwasyon gilayon sila nga magapatuman sa forced evacuation para maprotektahan ang mga residente sa gulpiyada nga pagtaas ng tubig kaangay sa nagluntad. Sa karon nagapabilin nga bastante mga resources ang Buruanga Municipal Government para magsabat sa makinanglanon sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal lang yung deklara sa Pag-asa ang pagsulod sa amihan season o kung Northeast Monsoon sa pungsod Pilipinas. Ini sa tapos maobserbahan sa bila kaadlaw ang pagkusog sa high pressure area sa East Asia
nga nagtuga naman sa northeasterly wind sa extreme northern Luzon. Magluwas diri na obserbaran man ang pagbugnaw sang palibot sang meteorological pattern nga tanda sa pagsugod na sang amihan. Sa piyak na bahin, ginpahayag sang Pag-asa nga lauman ang mabalod nga kadagatan kag shoreline sa pungsod sa nasambit nga season. Padayon naman ginamonitor sang Pag-asa ang lakat sang panahon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, magapakigbayan ng hindi magdubo sa 20 ka micro, small and medium enterprise ang Guimaras sa hiwaton nga Panoblion Trade Fair. Sa detalye sang balita ni JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magapakigbahin ang hindi magdubo sa 20 ka micro, small and medium enterprise kung MSME sa Guimaras sa hiwaton nga Panoblion Trade Fair 2025 sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Sino kay Jean Reyes Cerudo, Senior Trade Industry Development Specialist sa DTI Guimaras. Nagpepragi karong tuig ang mga mag-agnay nga negosyante sa Guimaras para sa tuigan nga aktibidad. Dugang pa ni Cerudo, may mga bago nga produkto nga pagadalon kag ipakilala mga Guimarason MSME nga bunga sa mga product development session nga ginpatigayon sa ila opisina. Magluwas sa mga bantog na nga mga produkto sa Guimaras nga human sa paho, kasoy, lubi, kape kag kakao, balantayan, mga mga painting sa mga talentado nga Guimaras noon. Ang Panoblion 2025 natala ni hiwaton sa SM City Iloilo sa Nobyembre 5 tubtob Nobyembre 9, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-turnovers ang 4.9 million pesos ang Iloilo Provincial Government sa Granada National High School Ballesteros Extension para sa konstruksyon sang ila cover gym. Ginbaton ni Principal to Fralin Leones ang cheque gikan kay Governor Arthur De Petro Jr. sang Lunes, Oktubre 27. Ginpahayag ni Leones nga sa tiyon nga mahuman ang permanenteng estruktura ang isa ka dream come true sa 1,043 ka mga learners sang buluthuan agod nga makagamit sang gymnasium kung hindi ginahiwat sa sports event kag iban pang aktibidad. Isa ka makeshift gymnasium lang ang Granada National High School namtang sa Island Barangay sang gabi sa Carles. Ang proyekto ang ginpunduhan sa idalam sa Provincial School Board Special Education Fund kag kabahin sang suporta ni Governor Defensor sa infrastructure needs sang mga buluthuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ka mga driving school sa Iloilo kag Guimaras gindagdagan sang cease and desist order sang LTO bangod sang pila ka mga biolasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, dara sa ito ka mga driving school sa Iloilo kag Guimaras ang minisyohan sa Land Transportation Office Region 6 sang cease and desist order bangod sa nakita nga kakulangan sa ilang mga requirements. Sino kay LTO 6 Regional Director Attorney Gabriel Luspan II, ginapa sa mga driving schools ang mandatory safety and training standard sa kinahanglanon sa ilang operasyon. Ang mga naisyuhan sa CDO ang mga sunod: GCS Driving Academy and Easy Drive sa Pasig City, Right Driving School sa Mandurriao, MG Driving School sa Mandurriao, SEF and Gov Driving School. Hands-on 21 sa Guimaras kag Fajip Happy Driving School sa Guimaras. Panugyan sang Land Transportation Office 6 sa publiko na magtransaksyon lamang sa mga accredited driving schools kag kumpleto sa operational requirements. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas nagbuilog sa LearnCon Philippines 2025 sa Dumaguete City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenia. Nagbulog ang 1/7 ang mga estudyante o ang bilang kachaperon gikan sa Western Visayas sa Learners Convergence o LearnCon Philippines 2025 sa Department of Education sa Dumaguete City. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernandez Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd 6, ginpahayag niya nga ang mga delegasyon gikan sa Antique kag syudad kag probinsya sa Iloilo. Tinutuloy sa kung i-expose ang kabataan, ilan na ang mga senior high school sa mga oportunidad, educational institutions kag employers para sa ilang paghuman sa career decision kag kung ang mga kurso ang kuhaon sa kolehiyo. Miana sa National Career Expo, Learners Night, Localized Career Expo, thematic sessions, film showing night, Learners Congress, diskusyon sa parliamentary procedure, project pitching kag Youth Leaders Forum nga hiwatan sa LearnCon na magarawig tubtub Oktubre 30. Ang
Ang tema sa kahilatan amo ang galing kabataan, boses mo, bukas natin. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas, Visayas, Leg sa Bacolod City, ginbuksan na DOST Secretary Solidum ginpunto ang importansya sang teknolohiya sa disaster risk reduction. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal nang ginbuksan ang Handa Pilipinas Visayas Leg nga nagapadayon sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa opening ginhatagan punto ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang kaimportansya sa teknolohiya sa pagpaganhagan sa mga risgo nga darasang kalabidad. Samtang kaupo ng DILG ginpermahan man ang MOU para sa kolaborasyon sa paglabot sa science-based disaster resilience and sustainable governance. Ginpermahan man kaupo ng Bacolod City Government ang kasugdanan awot sa pagtukod sa community-based flood early warning system o CBFEWS sa Bacolod City. Gin-turn over man ang Handa Pilipinas Guidebook. Magluwas sa Assembly Club Forum, may ginpreparar man ng exhibit nga nakasentro sa papel sa siyensya kag teknolohiya sa pagpanghanda sa mga kalamidad. Ang aktibidad magalawig tubtob Oktubre 29 kag may tema nga Padayon Visayas, STI for Resilient, United, and Sustainable Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante sa CPU kag WVSU nang ibabaw sa Philippine Statistics Quiz Iloilo Provincial Elimination. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Nagpangibabaw sa Iloilo Provincial Eliminations ang 29th Philippine Statistics Quiz ang mga estudyante sa Central Philippine University o kung CPU kag West Visayas State University o kung WVSU. Ginhingadan nga first placer si Manuel Antonio Treñas ang CPU, second placer si Sed Lester Tausins ang WVSU, kag third placer si Saint Lane Palmes ang CPU. Ang 29th Philippine Statistics Quiz ginorganisa sa Philippine Statistics Authority bilang kabahin sa serbasyon sa tuigan nga National Statistics Month sa tuyo nga mapasangkad ang statistical literacy sa mga estudyante kag publiko. Sila sa PSA Iloilo, 62 ka estudyante gikan sa 21 ka higher education institutions sa Iloilo ang nagsambuha sa elimination karong nga tuig. Dugang pa sa PSA Iloilo, nabalhag karong nga tuig ang pinakamadamo nga partisipante sa kasaysayan sa PSQ Iloilo Provincial Elimination. Sanday Treñas, Kausing kag Palmes ang mangintiglawas sa Iloilo sa regional finals ngayon sa Nobyembre 6. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 45 ka mga distressed OFW sa Negros Occidental na pakigbayan sa business mentorship training sa DMW NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alias ang bali. Yung painalong sa business mentorship training for OFWs and their families sa Department of Migrant Workers Negros Island Region ang 45 ka distressed OFWs. Ang mga partisipante, mga prospective aplikante para sa livelihood program for OFW reintegration. Lakip sa gimpanta sa training ang entrepreneurship, business planning at financial awareness kung sa diin ang mga humalakbay gikan sa Department of Trade and Industry o DTI NIR. Pinaagi sa inisyatibo, pina-empower ang mga OFW kat ilang mga pamilya sa DMW NIR abag na sila makatukod sa pinansyal nga kaligon, mapalambo ang isa ka entrepreneurial mindset kag mulabuto ng ilahandom nga sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 45 ka mga beneficiaries ng 4Ps sa Antique nakapadayon sa pag-eskwela pinagi sa Balay Darayunan na Initiative. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Serenia. Pinaagi sa isa ka inisyatibo sa Antique nakapadayon sa pag-eskwela ang 35 kapantawid pamilyang Pilipino program o kung 4Ps beneficiary. Ang inisyatibo ang Balay Darayunan sa Mingalan Integrated Farm School sa San Remeo, Antique. Ang Balay Darayunan
sa katemporaryo nga shelter na gintukod sa nasabing kabulutmuan para maghatag sa libreng akomodasyon sa mga estudyante gikan sa remote areas. Humanay listaran sa makeshift materials kag nagaserbing intervensyon na gumay sabat sa long distance travel kag mapanubo ang kaso sa school dropout. Sa September 2025, gipay namin sa major repair work sa bulig sa mga ginikanan, ang Tikipatoy Pamilya Riders Club kag ibang mga community volunteers ang balay darayunan. Ang 35 ka learners ang gikan sa barangay bulan-bulan na 3-4 ka oras nga lakad halin sa eskwelahan. Sining karamlang naghiwas ang house blessing kag limang cutting ceremony para sa mas pang mga ayo nga balay darayunan. Samtang nag-turnover man sa home essentials kapare sa dish organizers, trash bins kag laundry items sa balay darayunan, ang SM Foundation pinaagi sa 4-piece Division Regional Program Management Office. Ang kahimatan isa sa mga highlights ng Regional Convergence Committee field visit kag Regional Independent Monitoring Committee nga nagapakita sa kolaborasyon sa tunga sa DSWD 4Ps kag partner stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Batch 2 mentees ang KMME, MME, DTI Western Visayas nag-graduate na. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Herbas. Nag-graduate na ang 49 ka mentee nga nagpedalong sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter o kung KMME MME Program Batch 2 sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Ang mga graduate nagpedalong sa pulo ka intensive learning module humalin Agosto tubtob Setyembre, coaching session humalin Oktubre 6 tubtob 19, kag nagpakita sa ilatag sa ka-business improvement plan sa Oktubre 23 tubtob 24. Ginpanginbulahan ni DTI WVOIC Regional Director Maria Dinda Tamayo ang mga mentees sa ilang dedikasyon nga matapos ang programa kag ginpunto nga ang mentorship nagapabiling nga prioridad sa dalong sa 5-point agenda ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. Samtang sa video message, ginpanginbulahan man ni Secretary Roque ang mga graduates kag ginpasalamatan ang mga MSME sa ilang kontribusyon sa ekonomiya sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. LGU Tubungan Iloilo nagbaton sa 1.9 million pesos gikan sa Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita. Nagbato sa 1.9 million pesos ang lokal nga panguluhan sa Tubungan, Iloilo gikan sa Iloilo Provincial Government. Limbato ni Tubungan Mayor Rokito Tapsagon ang duha ka cheque nga may kapugusan nga balor 1.9 million pesos gikan kay Iloilo Governor Arthur Damasor Jr. bilang suporta sa namumuhay nga proyekto sa Banwa. Ang 1.5 million pesos para sa construction sa 45-meter hanging bridge sa Tublay kag ang 400,000 pesos naman para sa pagbakas ng audio system na may live streaming equipment para sa Sangguniang Bayan Hall. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga kapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, October 28, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid and good morning sa aton siniya mga Facebook live viewers nga nag-upload sa aton siniya nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.